Good morning everyone! Ohayo gozaimasu! Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga dito sa Canada at nasa Northern America. And good evening to all of those who are in the Pacific region. As promised today, we are going to talk about makeup. And as promised kahapon, I told you I'm going to let you know kung ano yung mga suot ko today. Ito yung mga favorites ko na dati pa kahit while I was in Japan, ito na yung mga staples na nasa bag ko. But there are also things that I just tried, newly tried. So, matagal na silang in the market, kaya lang hindi ko pa lang sila natatry before. So, first for I prepped my face. I always put the ordinary hyaluronic acid first before I put on makeup, and then yung aking moisturizer and then sunblock. We'll discuss that in another time, yung skincare routine ko in the morning and my skincare routine in the evening. But today, the one that I promised you is the one that I'm wearing right now, the very light makeup, my everyday look. So for my powder foundation, I use the Integrate Gracie Powder Foundation. This is from Shiseido, and you can get this in Japan. And I think sometimes they are available also on Amazon. I'm not sure. Kasi there are products in Japan that they only sell particularly for the Japanese market. And there are ones that they sell internationally for everybody's consumption, and those are the ones that we normally find on duty-free stalls, and sometimes they have them in Shoppers Drug Mart when you're here in Canada. Those are the places where you can find Shiseido items. Pero yung pang international nila, I find that they are more high-end. Itong brand na to, it's more of hindi siya high-end, parang mid-high. Okay lang siya. I think if I remember correctly, this will not cost you more than, I think, not more than 1,500 yen, I believe. And for those of you who have been in my Me Beauty group, you know that I always promote this kasi I really like this. So it's a powder foundation. Sorry, medyo gamit na to. And a lot of flight attendants use this. Yan ang ginagamit ko. So, walang heavy foundation, no liquid foundation for everyday use. And then for my cheeks, simple lang, I just use ito matagal na din tong product na to. We had this in the duty-free cart for a very long time, but up to now, paulit-ulit ko pa rin siyang binibili. This is the Bobbi Brown Shimmer Brick, and this is in bronze. So I really like it kasi it has a combination of bronze and then pink, tan, and then may highlight ka, and then you can even use them separately. Like this one, the light one, you can use on your nose, dito sa bridge ng lips mo, and sometimes sa forehead. And then ito naman na medyo darker parts you can use as a contour, or not really contour, but I mean dito sa bandang part ng cheeks mo, kung saan nagmi-meet yung tatlong ganyan, yung, di ba, yung lagi nyo nakikita sa TikTok, yung ginagano nila. Tapos dito sa loob ng triangle, dun yun nilalagay yung darkest part. So yun. And then yung middle part naman, yun yung nilalagay nyo dun sa apples of your cheeks, kung saan kayo nagsasmile, magsasmile kayo, tapos lalagay nyo sa apples ng cheeks ninyo. But me, kasi everyday lang naman, I just mix them all together. I just go like that with the brush, and then I apply it. Hindi ko na siya sinesection. So paminsan lang pagka what I think the younger generation call the pangmalakasan, that's when I use them separately. Yan. So aside from that, kasi minsan medyo I find that the shimmer brick, pag nilagay mo siya sa cheeks mo, parang medyo nakukulangan ako dun sa rosiness. So ito has been a long time favorite din, na forever ko na rin ginagamit, na dati pa nung flight attendant ako. This is the MAC
I'm sorry, this is the NARS. Ayan, nagkamali pa. This is the NARS blusher in Orgasm. I guess, ito alam niyo na tong lahat, diba? Kasi parang isa sa mga holy grail ng mga blush on ito. Kaya, hindi na kailangan. No introductions needed. And now for, of course, the kilay part. Alam naman natin na yan ay very important. Alam mo, nasa na yung pang kilay ko? Wala. Anyway, sa pang kilay is very interesting kasi I use two things for my kilay. I cannot find that other one. Yeah, I'll just show you later. Anyway, remember yung, if you go on TikTok, I think this is going viral, yung mga pens na na hindi nyo na kailangan i-sharpen kasi you're going to, there's a thread. Paano ba pinapakita? Mag-aral tayo, magpakita. Yan. May thread dito and then you pull that thread around and that's how you unravel the pencil part. And then after that, you're going to use something like a shaver like this. Tapos, if-flatten mo siya. It comes with the sharpener pero it's more like a mold. So when you insert this in, tapos ano mo siya, i-scrape mo siya na ganyan with whatever you call this sharpener, is razor. Yeah, you'll use this razor tapos siya yung gagamitin mo para mag-flatten siya hanggang sa maging very flat. And if you make strokes dun sa kilay mo, it's going to look like it's hairline strokes. Yan. So, I tried it. Okay naman siya. Kasi, as you can see, my kilay now, alam niyo naman, mataas yung kilay ko. Ito pala yung sinasabi nila na pagdating sa kilay or pagdating sa makeup, medyo nata-time warp ka. Yung bang stuck in the 80s na makeup. Meron ako mga nakikita na ibang tao na pag nakita mo sila, alam mo talaga nabuhay sila noong 80s. Kasi yung color palette nila, yung mga pink, at saka this certain shade of blue na, ayan, yun yung mga nakalagay sa kanila. Tapos, very, very dark yung kanilang eyeliner. As in talagang madilim dito yung eyeliner, tsaka dito sa taas. Tapos Brooke Shields yung kilay nila. So alam mo 80s. Ako naman, napansin ko ngayon na tumatanda na ako. My gosh, parang stuck pala ako in the 90s. Kasi di ba nung 90s ang uso yung mga, parang yun sa Friends, yung maninipis yung kilay. Parang nakikita ko lagi, lalo na ako nakikita ko yung mga old pictures ko. Oh my gosh, grabe. Sobrang nipis yung kilay ko. And not only that, para siyang ang taas-taas ng kilay ko. So, ang taray-taray na itsura ko. So, gusto ko siyang i-tame down ngayon. Ang ginagawa ko lagi, pinapababa ko siya. Pero, hindi ko pa siya masyadong kabisado. So, hit or miss pa siya. So, minsan, paling-paling siya. So, what I do is, I use this one, yung black, tapos kino-combine ko siya with the brown. Tapos, i-spoolie ko siya. Gagamitan ko siya ng spoolie para hindi masyadong madilim, hindi masyadong makapal yung kilay. Tapos pag ni-spoolie mo na siya, nagla-lighten up na siya. Nakikita na yung, to the point na nakikita na yung hair ng kilay mo. Because that's how it looks natural. Otherwise, if you just put the pencil in, and then hindi mo siya i-spoolie afterwards, yung spoolie yung parang, dapat pala, kulang naman ako sa mamaya ako na papakita. Yung spoolie, yung parang brush siya na pabilog. So, yun yung gagamitin mo sa kanya para mabawasan yung kulay kung masyadong matingkad after mo na nalalagay na gano'n. Kasi if not, magmumukha siyang tattoo. Tas ang dilim-dilim para kang blusang itim. Of course, kung ikaw ay 80s at saka 90s, alam mo ang blusang itim, di ba? So, yun. And then, ito, matagal na rin in the market, pero hindi ko siya tinatry. Ngayon, tinry ko siya. And ito na yung parati kong ginagamit kasi hindi na ako nag-eyeshadow. Ito na rin yung eyeshadow ko. Ito na rin yung aking eyeliner. Ito na siya, all-in-one na siya. As in, isang guhit lang na ganyan. That's it na. And matagal na to sa market. Ewan ko baka ba't hindi ko tinry. Anyway, this is the Bobbi Brown Long Wear
cream shadow stick in golden bronze. I don't know if you can see it, pero pag pinikit ko yung mata ko, it's just right there. So, ganito siya. Stick siya na ganyan. And then, i-apply ko lang siya one sweep lang dito sa isa. And then, one sweep lang dun sa kabila. And then, that's it. Yun na yun. Super easy. So, mabilis lang yung powder foundation natin. Mabilis lang yung blush on natin. Mabilis lang yung ating eyeshadow. Nagtatagal lang talaga ako ngayon sa kilay kasi hindi ko pa siya masyadong kabisado. And after nyan, of course, ang ginagamit natin sa ating mga lashes ay ang ever-trusted Shiseido Curl Lash. And I think almost all of the flight attendants use this. So, we buy this at the airport. Merong mga refills nung cushion dito sa loob. Pero, ang kakaibahan ng Shiseido na Curl Lash is that they have the ones na malinggit. You know, itong malinggit. And use this for the corner lashes na very hard to reach, di ba? So, minsan, kung makita nyo, kung gagamitin nyo lang yung normal curl lash, parang yun sa dulo na iiwan siya, hindi siya talaga naka-curl. But then, if you use this one and use it sa mga dulo na ganyan, talagang lahat naka-curl mo. So, ito, medyo hard to find siya. I'm not sure if you can purchase this online, but I'm sure yung isang Shiseido na curl lash, yung mas malaki yung mommy niya, I'm sure nabibili to sa kahit siguro sa Amazon, baka they have it. But this small one, nawala ko yung ganito ko eh. So my good friend si Marilyn, si Badette at saka si Miracle, they went to Japan, nagbakasyon sila. So ito yung kabilin-bili ng sa kanila, huwag silang uuwi nang wala nito. Anyway, thank you Marilyn for getting this for me. Sa airport niya lang ito nabili. And I used to buy this at the airport lang talaga kasi hindi ko siya mabili dun sa mga beauty shops. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero anyway, that's with that. And finally, kung na-curl mo na yung lashes mo, syempre kailangan mo ng mascara. And alam din ito ng mga tao sa aking Me Beauty Group. I used to have a beauty group. It's called Me, M.E. That shortcut for Maria Elena. Kaya lahat ng mga groups ko, laging may me. Like Studio Me. Yun sa aking makeup group. Diba yung dati nung nag-makeup artist pa ako, kuning-kuning. Yan, Studio Me yung pangalan. Then, yung Me Beauty Group naman, doon ko sinishare ko ano yung mga favorite products ko. And alam ito ng mga followers ng Me Beauty Group. Ito ang Heroin Make. Ayan. Heroin Make Volume Up Mascara. Super waterproof. So, this is also from Japan. Heroin Make. And I guess you can get this on Amazon if you're here in Canada or in the US. And mayroong isang mall in Mississauga sa Square 1 na nagtitinda sila nito. So, tuwan-tuwa ako nung nakita ko yun. Kasi sabi ko, oh my gosh, may access na ako to this. So, this one, salamat ulit, Marilyn, Badette, and Miracle for bringing this home to me. Kasi ito mga bagong produkto na bago nilang uwi sa akin. And, oh my gosh, natutuwa ako. So, kung nasa Japan kayo, sabihan nyo naman ako para makapagpabili ako. And for our lips, today, ito naman, padala ng nanay ko kasi hindi naman ako masyadong namimili ng mga ganitong mamahal na bagay. Chanel, and the color of, may shade nito. Siyempre, hindi na natin mabasa ang Lola Malin. Diyos ko po, talaga namang ayaw niya magpabasa. Oh, makikita to. L'Amoureuse. Yan. L'Amoureuse. So, ewan ko kung anong ibig sabihin nito. Kung marunong kayo mag-French, please let me know. Is L'Amoureuse. And it's very, very mahinhin na pink. And I think this is what they call yung parang bridal pink. Yan, ganda siya.
I love it. And ito naman, natutunan ko kay Heart Evangelista. Yan, pampaplump ng lips. Sabi niya, ito ay hindi siya laging nawawalan. Ito is from Sephora. Oh my gosh, Daddy, can you get me may yung magnifying glass? Kasi hindi ko talaga siya mabasa. Nakalimutan ko na yung pangalan nito. So, anyway, this is from Sephora. So, lalagay ko lang siya dito sa gitna na lips, saka dito sa gitna, sa taas. Kasi nga, sabi ni Heart, yun daw yung nakakapagpa-plump ng lips. So, kailangan lang natin makita kung anong tong number na to. Oh my gosh, ang tagal. Hindi ko talaga makita. Paano ba to? Lord, please help me. Paano ko ba ito makikita? Daddy! Buti na lang hindi live. Diyos ko po kung live ito. Kakahiya. Magbabalik ako. Ayan, mababasa ko na siya. Diba? Tingnan natin. Sephora number 5. Pero alam ko may pangalan nito eh. Number 5 lang siya. Number 5. So, yun. Sephora number 5. Ang nakalagay sa kanya ay cream lip stain. Yan. Cream lip stain number 5. Hindi ko alam kung parati ko siyang binibili. Makakalimutin na ako. Basta number 5. Tapos yung isa yata number 10. Yung medyo honeyish yung kulay. Favorite ng daughter ko. So, mamaya, i-ano ko din siya. Lagay ko din siya dito sa magnifying glass. So, anyway, I was talking about spoolie earlier. Yun sa kilay. Ito yung spoolie. Ayan. Para siyang walis, diba? Para siyang brush. Ayan, spoolie. So, ayan. Yan yung pang ganun ko. Kinakaskas kong ganyan. Yan. Pagka ginaganyan ko siya, yung naglalighten na siya. Tapos, pag nakikita ko na yung hairs, na hindi na siya mukhang tattoo kasi yung hairs nakikita ko na nagsastop na ako. Yan. Another one is, ito maganda rin tong tool na to. Kasi, aside from, pwede mo siyang gamitin as a spoolie na parang ganyan. After naman nun, masiseparate mo yung lashes mo. Pero, pag gagamitin mo yung heroin, ay naku, hindi mo kailangan ng pan-separate ng lashes. Kasi ang gusto-gusto sa kanya, hindi nang didikit, hindi nagka-clump yung lashes mo pag ginagamit mo siya. Sineseparate niya talaga, tapos ini-elongate niya talaga. Tapos, ang tagal niya, super waterproof, pagkatapos, maninipis yung hibla niya, hindi siya makakapal. So, hindi yung parang ang bigat ng pilik mata mo, hindi ka magmumukhang snuffleupagus. Para lang siyang parang mahinhina pa may pay. Ganon-ganon lang siya. So, maganda siya. Tapos, mayroon pala akong hack sa inyo. Mayroon akong i-share sa inyo na hack. Kasi sabi ko sa mami ko, ang mahal kasi ng mga, what do you call this? It's, yung mga eye pencils kasi dito sobrang mahal in Canada. So, I asked my mom to buy me from the Philippines. So, this is one that she bought for me. Although, hindi ko masyadong type yung color na napili niya. Mayroon naman itong iba-ibang shades kasi ito mayroong hint of red. So, this one is from Careline. O, diba? Northwest Carelines. O, diba? So, best brow liner. Ewan ko kung nababasa niyo or baligtad pagka nilalagay ko. But this is from Careline, and then ang color niya is brunette. I guess you can buy this in another shade, parang dark brown lang siguro.
So what I do is, ganito kasi siya. Siya yung tipong pag yung mga retractable, 'di ba? Retractable siya. So, ang problema ko sa mga retractable na ganito, angled siya and then bilog siya. 'Di ba parang medyo rounded yung end niya. So, pagka gusto mong gumawa ng kilay na precise, ang hirap kasi bilog yung dulo. So, parang kumakapal. So, what I do is, sabi ko, gagamitin ko yung technique na ginagawa nila dun sa pencil. Dito. Gagawin ko yung technique na ginagawa nila dito. I-ano ko din siya, i-shave ko din siya. So, ginawa ko, shinave ko siya. Tapos, ginawa ko siyang manipis na manipis. Yan, no. Shave mo siya dito sa left. Shave mo siya sa kabilang side. So, mag-flatten siya na ganon. And then, saka ko siya gagamitin na ganon. Diba? So, nakatipid ako. Hindi ko na kailangan bumili ng brown nito. Ito yung ginagamit ko. And then, dito sa mga pinakadulo nito, para magmukhang natural siya, yung pinakadulo ng edges na to, yun yung ginagawa kong black. Tapos, yung loob, yun yung ginagawa kong brown. Tapos, pag nispuli mo na siya, maghahalo na yung kulay niyan. So, pagka nag-combine na siya, it looks more natural. So, yan. Diba? May local products din tayo. So, yan lang ang mock-up ko for today. Mag-mock-up tayo ng iba-ibang styles para makita natin kung ano-ano ba yung mga latest trends ngayon. Siguro, sabay-sabay tayong mag-TikTok, mga kumare, na medyo major-jonders na para naman ma-update tayo sa mga bagong beautiness ngayon. Hindi na lang tayo stuck in the 90s, diba? So kung may mga tips kayo mga kabataan, welcome! Please, i-send nyo ng message si Tita Malen para naman malaman ko kung anong mga trending ngayon. Kasi syempre gusto rin nating makisabay. Ayaw naman nating magpahuli sa kanila, di ba? Kasi kailangan age beautifully. Pero ako sa totoo lang, happy na ako na walang makeup eh. Kasi parang nakakahinga na yung mukha ko. Nasanay na ako na walang makeup, especially dito sa Canada. Parang pagising mo sa umaga, mag-wash ka lang ng face, mag-toothbrush ka, pwede ka na lumabas, magbabonet na lang ako. Hindi ko na kailangan ayusin yung sarili ko. So, that's one of the perks na gustong-gusto ko. Kasi alam mo naman sa Philippines, very humid. So, yung buhok ko parating curly, simbalok. Diba? Naka-curl-curl siya. So, dito mas tame siya when I'm in this weather. And, stay tuned para sa ating mga susunod na tips. Ang susunod na tips ko sa inyo, like I said, hindi po ako expert pagdating sa beauty tips, pero i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga alam ko at mga number 1 na i-share ko sa inyo ay ano ang mga hindi dapat gawin. Hindi dapat gawin para hindi kayo magkaroon ng mais-colored hair like mine. Kasi sa totoo lang, hindi po ito intentional. Medyo may pagka-disaster itong nangyari na to. Like I told you, bargain shopper ako. So, sa kagustuhan kong makatipid, ayan, lesson. Gustuhang makatipid, bumili ako nung nasa bottle. Tapos ganito, yun nangyari sa kanya. Naging mais-colored ang aking hair. So, hindi lang tayo mag-share dito ng mga tama, pero mag-share din tayo ng mga mali. Okay? So, I'll see you next time. Thank you so much, folks. Bye-bye. Arigatou gozaimashita.